from your biological or real mother na tinuring yung nanay. Na may ginawa sa inyo something very, very significant and important that really touched your lives. PPP. Everybody, even Pichanda and Mami can answer. Si Mika. Ako po yung lola ko. Kasi yung mother ko po, bata pa lang po ako, maaga po siyang pumunta ng ibang bansa para po magtrabaho para sa pamilya namin. And naiwan po ako talaga sa lola ko. And siya po yung tumayo talaga na parang nanay ko. To the point na tawag ko po sa kanya is mama. Okay. Parang mother in Kapampangan. Maraming ganyan, ha? Di ba? Yung mga lumaki sa lola. Yes. Di ba? Anybody else? Shoes. Siguro po si Marie. As I navigate kasi my ways sa Starbucks, marami akong walang hindi alam. And really help pave the way for me to learn, be accountable, and actually, grow sa industry. So, he was like the lighting torch, yung parang guidance, naging guidance ko po ikaw, may parang malaman kung saan ako dapat lugar, saan ako dapat alam ko kung saan ako pupunta. So, parang naging guide ko po si Meme. Parang in a way, siya po naging mother ko sa industry. Parang yun po yung Benefit kay Shubi kasi inaalaw niya akong gano'n. Pinabayaan niya akong usapin ko siya. Pwede ko siyang pagalitan, pwede ko siyang pagsabihan. Ang dami na nga natin pinagdaanan, ang dami na namin napag-usapan, ang dami na natin nasabi sa isa't isa. Ganun kami dalawa. Yung pag may nararamdaman kami sa isa't isa, pwede namin sabihin sa isa't isa. And pwede namin i-resolve na tayo lang po. That takes a lot of, first, maturity. Second, love for each other. Kaya, love feels shooty. Kaya sabi ko, huwag tayong malulunod sa ingay, kailangan tayong dalawa magkakaintindihan tayo. Magkakaintindihan tayo. Shubi, reaction to that. Talk to the advice. Hindi, parang ano siya, sa mga gabi, Mom, Meme, you can call me Mom. Ayun, Meme is Meme. So, I'm happy to be given this chance na breathe the same air as Meme. Talaga po si Meme ay hindi na po talaga siya si Meme. Marami na po siya nabago ng buhay na binago niya. Ang buhay ka sa pagiging artista ko po, simula po sa pagiging talaga nagpapilagay ko sa buhay. Ngayon, parang na-realize ko na ang mundong to ay madali as long as you let them. You let them teach you, let them guide you, and you actually learn how to be accountable, learn from your mistakes, and always look up to the person who you value the most. So that's my message for people. Thank you, Shubs. Maraming salamat. Anybody else? Meron kayong... Wow, yung mga servo, nagkaroon ng lahat, eh. Kilala ko kayong lahat. Okay, anybody else? Ako, MJ, my whole career, I was so lucky na ang buong career ko ay hinulmabing rainstorm, ginapang ng women of ABS-CBN. These are the 8 people who are older than I am na nauna sa ABS-CBN. So, well, technically, ate ko sila, pero para silang nanay sa akin, especially to my career. These are, nung pumasok ako sa industriya, at that time, mga boss na sila, mga writers na, director na. So it was really very easy for me to transition from being a production staff na off-camera and eventually to become an actor dahil sa kanila lahat talaga. Sila nagsabi, bakla, mag-artista ka na, sayang, ang ganda mo, ang talent mo. So these are namely David Rinal, Wenda Ramas, Director Noel Bayani, Roxy Liga, Louie Andrada, B-Boy Alconera, my first manager, Eric Salud, Don Quaresma. So sila yung talagang mga ate ko na really live my career and created a masterpiece na ang pangalan ito, Universal Suite niya. Maski yung sila nagbigay ng title sa akin. So I'm really very thankful hanggang ngayon sila. And I'm doing, so ngayon ako naman, it's my time to mentor. Yun naman ang trying my best na gawin niya sa mga batang bakla naman na hanggat kaya ko, i-uplift sila, tulungan sila, ma-develop at gapahin ang kanilang mga career. Thank you, sweet. Because, sorry, go ahead.
Si Derek Gwen. Oo. Siya talaga yung nanay ko. Bago ako inako kay Direk June. Si Derek Gwen talaga. Nung nagsisimula ako, siya yung nakipaglaban sa akin. Siya yung nagbenta sa akin sa Viva Films. Siya yung naglako sa akin kahit nakapihan ako ng iba. Siya yung nagtiwala talaga sa akin. Siya yung nakipaglaban sa akin kahit ayaw mo na akong bigyan ng role sa teleserye kasi dami na tulpak na. Ginawa niya ako babae, ginawa niya ako salamin para lang nandun ako sa teleserye. Tapos ngayon, hindi ako. Parang talaga siyang nanay. Parang siyang nanay na best friend, na kapatid, na yun. Si Tita Cory, nanay na nanay ko siya. Yung mga ginagawa ng nanay ko sa akin, ginagawa niya sa ibang paraan. Kung paano ko inaalagaan ang pinagdalaman ng nanay ko, ganun si Tita Cory sa akin. Kakarmi. Ako naman, ewan ko yung mga guests, hindi na kilala to. Pero syempre si Direk June, malaking utang na loob ko talaga sa idea first kasi love na love niyo talaga ako from nung. Pero naging mother ko rin si Direk Gino nung nabubuhay pa siya. Kasi bata pa ako noon, yung first movie ko sa kanya with Nora Honor and Vilma Santo. Nora Honor and Christopher De Leon. Noong last day, siguro mga 18 years old pa lang ako noon, umiyak ako. Sabi niya, ba't ka umiiyak? Kasi last day na ba ito? Parang enjoy ako. And then he asked me, sabi niya, ano gusto mo mapuntahan na sa abroad? Sabi ko ba, yung Eiffel Tower, ganyan-ganyan. I never thought na masyado niya rin akong minahal na parang anak. Nasa bahay namin sa Santa Ana, siya nag-spend ng Christmas Eve and New Year's Eve. And then, talagang sinama niya ako sa mga film festival noon na kahit hindi naman ako kasama talaga dun sa pelikula. At ginawa niya ako anak. Kasi binibili niya ako ng gatas, hindi ko alam kung anong nakita niya sa akin. Pero ginawa niya talaga akong anak niya. At parati niya ako at ginabayan niya ako. And I made a lot of movies with him. And sobrang respect ako sa tao. Yun. Thank you, Tita Carmi. Tichana. A mother comes in many forms. No gender, no age. Of course, my mother was my hero too, because until I was 18, before I ran away from home, kasi naglayas, dahil nagrebelde, syempre she was always there to guide us. Kami dalawang katuwang because my father left our family. So, she was my hero, pero physically, because I left home, she was still there guiding me, pero nung napunta na ako dito sa Manila, in the early 80s na, until now, yung mother ko talaga, who I think has nurtured me, whatever little seed of brain I have, na cultivate niya, at is our national artist, si Ricky Lee. Na hanggang ngayon, lahat ng natututunan ko about life, about filling each other's needs, wisdom, humility. Ricky Lee's name is so great, but he's the most humble person I know. Yeah. And I pick up from there. So ngayon, I'm looking forward to another Christmas pag hindi ako nakaka-uwi sa Cebu. Siyempre, I'll be spending Christmas again with him. And also, I want to thank him talaga for saving my life, because there was a time I was so wayward. I was into drugs, and it was kind of a bad stage. But what woke me up was the idea that if I keep doing this and if I don't mend my ways, I'm going to lose this friend. And this is the one friend or the one mother that I will lose. Thank you very much. Our national artist, diba? Sa Started Carmi Lino, si Miss Chanda, Ricky na. Nag-isip ko rin si Shuki, palita ko na kayo yung mother ko. Huwag yun mo sabi. Huwag yung palitan, maganda na record na namin. Hindi ako parang tumakapag-isaya ko dito. Nag-balik kayo. Wala kami dito sa MMFF. Balik kayo kami dito. Oo.
pinalalaban din. Pinalaban talaga. Oh, Iya? Ako, of course, sa industry namin, sa comedy bars, ang nanay talaga namin, of course, ni Vice and Ate MC. Kala ko dati wala ng comedy bar dahil sa pandemya. Nandun na tumangin sa panahon na gusto ko na umuwi ng probinsya, magsaka na lang, charot. Hindi pa naman nahihita, wala na. Hindi. Yan, magsasaka? Oo. Sabi na kung may baka magsaka na lang ako. Eh, hindi na tuloy. So, nagsak na lang siya wala. Hindi! Hindi ka alam yun? Pahalata. Nagsak ng rice. Naglagay ng rice. Yun talaga totoo. Sunod na nga, binigyan kami ng bagong tahanan ulit. Itong Vice Comedy Club para magbigay ng ligaya. Ay maraming salamat din kay Ate Nancy. Yung mga anak-anak, no? Yung mga anak-anak, Mga boss ko, ito dapat mabait ako kasi napapasweldo sa Anybody else? River, Brent, Esnir, meron ba kayong gusto idagdag? River na lang next. Gusto ba doon siya pag nanay-nanay? Kasi wala siyang nanay. Yung mom niya lang talaga ang mom niya eh. Wala siyang nanay-nanay. Si MC nag-over, baka gusto mo na siya ng nanay-nanay. Kasi may ko. Oh, gusto mo yung sa kalan. Okay daw, MC. Alawas daw. Okay daw. Ay, wala namang problema. Ako naman eh, tumatagot ang anak-anak. Dami, ha? Okay. Thank you, everybody. Si Lucas ba? Aside from... Ay, mas ba? For Vice and Nadine, anong parte ng pelikula kayong pinaka-excite na makikita namin starting December 25? Meron ginawa si Nadine Luz dito. Ayaw niyang gawin, pero dahil generous siya, hindi niya sinabing ayaw niya. Nang tinensyahan, sinabi niya na lang, kung sinabi ko, ito gawin mo to. Sabi niya lang sa akin ay, Ate Vice. Kaya alam mo sa tanda ko, hirap na hirap ako. Dahil kay Ate Vice. May mga pinapagawa siya May na mga pinapagawa siya na wala sa script or may gagawin siyang wala sa script. Siyempre yung mga eksena dapat seryoso yung ano ko eh, di ba? Hindi ko magawa. Mga ilang take kami kasi ang hirap mag-keep ng straight face. Wait, naalala ko, Nag-consider din to. Kasi pwede nyo naman sabihin, wagin niya kailangan. Direct mo pwede nun, oo, go yan. So siya talaga, Ate Vice. Pero wala siyang nagawa, ginawa niya yun. Abangan niyo po. Nagawin ko naman talaga. Yun lang, makakailang take lang kami. So abangan niyo yung mga ganong eksena namin. Nangyari yun sa birthday party ni Oo, tsaka yung ano, yung after po naging pageant, di ba? Oo. Naku, ang hirap na. Naiiyak na ako sa hirap. Pinagpapawisan ako, ganyan. yung may kinuwento mo, nakasama sila Iya, si MC, si Guys, ay ba ba? Iba pa para. Meron pa, marami pa. Pero yun, sana po abangan yun. Kasi yung talaga, hindi nyo ako nakitang gumawa ng before. Meron ko yung ginawa sa pelikula, or kahit sa mga interviews. Kahit in person, hindi ko yung gagawin. Ano po ito, ano eh, huwag kang tatawa challenge ng movie, featuring na din gusto eh. Okay. Actually, yung ating eksena rin ito. Yes, kapag yun, oo. May umuwing may ice pack sa mukha. Di ba? Pero may white noise, gano'n. Abangan nyo na lang. Maganda yun. May confrontation si Iya Mina sa kasi si Carmen Martinez. Oo, magdadalawang isip si Marisa Soriano kung kamay niya na ba talaga ang pinakamabigat manapalo, si Carmen Martinez. Oh my God, abangan natin yan. Okay, final question na tayo. Ano yung babaunin ng experience